Consistency. Tutuloy, tatamarin, o titigil ka na? Marami sa atin gusto ng bunga pero ayaw natin magtanim at mag-alaga. Gusto natin ng tagumpay pero ayaw natin dumaan sa matinding proseso. And being consistent is acting the same way over time. Kung i-apply natin ito sa Christian life, ang consistency ay ang pananatiling tapat sa Diyos kahit walang kasama, walang gana, walang nakakakita, at kahit mahirap, magpapatuloy ka. Ang sabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga kapatid ko, magpakatatag kayo, be firm, be strong, huwag matitinag at laging sumagana sa gawain ng Panginoon, be fruitful, dahil alam nyo na hindi masasayang ang inyong pagod sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa pag-aaral sa topic na ito, consistency in our Christian life. Sabi po ng Galatians chapter 6 verse 9, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon ay matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. In the English version, ang sabi dito ng Bible, do not be weary in well-doing. Yung ibig sabihin ng weary is yung burnout ka na, ayaw mo na, gusto mo nang tumigil. Ang sabi ni Apostle Paul dito, huwag mong hayaan na yung mga paghihirap na naranasan mo, yung katamaran na bumabalot sa isipan mo, yan ang magpatigil sa'yo para maging mabunga ka sa gawain ng Panginoon. Sa totoo lang, kung titignan natin yung buhay mismo ni Apostle Paul, nakakapagod maglingkod sa Diyos. Kung dadanasin mo, yung mga dinanas niya, katulad na lang nito, 5 times he was beaten with 39 lashes, 3 times shipwrecked, imprisoned many times, stoned, persecuted, and in constant dangers lagi. Lahat na ata ng mga kahirapan naranasan ito ni Apostle Paul. Yung mga bagay na ginagawa niya dati sa mga Kristiyano, bumalik lahat sa kanya nung naglilingkod na siya kay Kristo. Pero alam niyo, dahil sa kanyang pagsisikap, dahil sa kanyang consistency, dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, sobrang naging mabunga ang ministry ng Panginoon at ang daming taong nakakilala kay Kristo, ang dami niyang librong naisulat, ang daming simbahan ng naitatag, at magpahanggang ngayon tayo ay nagbabasa ng mga kasulatan na sinulat niya mula sa Panginoon. Sabi ng Luke chapter 16 verse 10, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malalaking bagay. Ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Babalik pa rin tayo sa tinatawag nating stewardship. Mapagkakatiwalaan ka ba ng tunay na may-ari? At yun ay ang Diyos. Sabi ng isang book na Atomic Habits, yung mga maliliit na bagay na pinipili mo sa bawat araw, yung maliliit na habits na ginagawa mo, ito talaga yung nagbabago ng trajectory or ng direction ng iyong buhay. Ang consistency, when applied in your life, it will really change the way you live. Katulad ni Daniel, nagkaroon ng decree ang hari na bawal mag-pray kahit sino sa loob ng 30 araw. Pero itong si Daniel, kahit nalaman niya na lumagda na yung hari, at parte siya ng mga opisyal ng hari, umuwi siya, pumunta sa kanyang silid na nasa itaas na bahagi ng bahay kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Doon, lumuhod siya, nanalangin, at nagpasalamat sa kanyang Diyos 3 beses sa isang araw, ayon sa kanyang nakaugalian. At dahil doon, pinadala siya sa lion's den. But even in the lion's den, he prayed to the Lord, at ang sabi ng Bible, hindi siya kinain ng leon. Niligtas siya ng Panginoon. Wow, what a faith! Ganyan din ang pinakita ng early church sa Acts chapter 2 verse 42. The Bible says, ang mga mananampalataya ay masigasig sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, pagpipiraso ng tinapay upang gunitain ng Panginoon, at sa panalangin. Sa English version, ang sabi doon, they were devoted to the apostles' teaching. So talagang masigasig sila, hindi lang sa pakikinig, kundi ang sabi ng Bible, sa pag-aaral. Did you know that according to history, the first 300 years of Christianity is the fastest growing years kung saan ang daming taong nakakakilala sa Panginoon? Nung panahon na yun, wala naman silang sariling
building na maganda. Wala naman silang technology nung panahon na yun, unlike us today. Pero sa kabila ng lahat ng persecution and challenges, nandun yung matindi nilang devotion, consistency. Patuloy sila naghahayag, patuloy sila nagmimit, hindi sila tumigil sa gitna ng paghihirap na kanilang nararanasan. Napakalaking naging factor nito para lumawak ang gawain ng Panginoon sa buong mundo. So why consistency matters? Number one, consistency builds strong faith. Ang sabi ng Psalm chapter 1 verse 1 to 2, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya, sa halip ay naggagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Makikita ninyo yung mga action words na nakalagay dito. Hindi namumuhay, sumusunod, hindi nakikisama, nag-aaral, araw-gabi. Ini-enjoy niya ang salita ng Panginoon. Lahat ito are consistent actions papalapit sa Panginoon. At ang sabi ng Bible, kapag ito ang iyong ginawa, lalakas at tatatag ang iyong pananampalataya ng parang isang puno. Ito ang litrato ng isang punong matatag. Hindi lang siya tumataas at tumitibay dahil maganda ang kanyang kahoy sa labas, kundi dahil malalim at malawak ang kanyang ugat. Ito yung sinasabi ng salita ni Lord na kapag ikay namumuhay ayon sa kalooban niya, ini-enjoy mo yung salita niya, ini-enjoy mo yung presensya niya at lagi mo itong ginagawa, you will be like a tree, firm, rooted in the ground. Number two, consistency leads to stability. Ang sabi ng Bible sa verse 3 ng Psalm chapter 1, same chapter, at katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa. Hindi lang siya basta puno na nakatanim sa lupa at merong malawak na ugat, kundi nandun pa siya katabi ng streams of water na anuman ang mangyari, lagi siyang may pagkukuhanan ng tubig, lagi siyang may pagkukuhanan ng lakas at sustansya. Nakatabi siya mismo sa source. Kapag ang isang Kristiyano ay nakadepende sa Panginoon, ito ang litrato ng buhay mo. Hindi ka nawawalan ng buhay. Nagiging stable, rooted, and firm ang iyong faith sa Panginoon. Pangatlo, consistency results to fruitfulness. Hindi lang basta puno na nasa tabi ng tubig. Ang sabi ng verse 3, katulad niya ay isang punong kahoy tinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi na nalanta ang mga dahon, magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ito yung nagiging resulta kapag ang isang tao ay nagiging tuloy-tuloy sa paglapit sa Diyos. Di ba ang nagbabago sa katawan ng isang taong nagbubuhat ng gym ay hindi naman yung pagbubuhat niya ng 1 oras, 2 oras, 3 oras sa isang araw. Ang nagbabago talaga sa kanya ay yung kanyang disiplina na pumunta doon araw-araw o di kaya by schedule, consistently sa iilang panahon. Ito din yung nagiging paraan upang maging fruitful ang isang Kristiyano. Once ng isang Kristiyano ay laging nag-church, laging nagbabasa ng Bible, laging nagpe-pray, nakikinig ng Christian songs, pinipili kung anong kalooban ng Diyos, nagiging sensitive sa pagkilos ng Panginoon, it will produce fruitfulness in his life. Ang sabi ng Bible, but the fruit of the Spirit, merong bunga ang paglakad mo sa Espiritu Santo. Binabago nito ang iyong buhay. Nagsisimula kang magmahal ng katulad ng sa Panginoon. Nagsisimula kang magkaroon ng kagalakan na nanggagaling sa Diyos. Kapayapaan na galing sa Panginoon. Binabago nito ang iyong buhay. It will result to fruitfulness. Kapag ikaw bilang isang Kristiyano naging consistent dyan, marami kang tao na madadala sa Panginoon. So what am I to do, Pastor? Paano ko to isa sa buhay? Number one, show up daily. Keep showing up. Sabi ng Luke 9:23, pagkatapos sinabi niya sa kanilang lahat, kung sino man sa inyo ang gustong sumunod sa akin, sabi ni Jesus, ay hindi niya dapat inuuna ang kanyang sarili at dapat ay handa siyang humarap sa kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Kapatid, ang desisyon ng pagsuko sa Panginoon ay hindi desisyon ng kahapon. Ito ay araw-araw na pagpapasya na iyong ginagawa.
Sumuko ka araw-araw sa Panginoon. Huwag kang mabuhay para lang sa sarili mo, para sa mga pangarap mo, kundi mabuhay ka sa kadakilaan ng Panginoon. Every time that we give glory to God, we are serving our purpose because we are created to give God the glory. Show up daily. Kahit mahirap, bumangon ka. Kahit saan yan, sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, sa church, sa ministry, show up daily. Kahit hindi ka ganun kagaling, show up. Mag-practice ka. Isang araw, gagaling ka din. Show up. No? Show up. Sumunod ka sa Diyos araw-araw. Pangalawang bagay that you have to understand, be faithful in small things. Katulad ng sabi natin kanina, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malalaking bagay. Remember, we are just stewards and God is the ultimate owner. Kapag tayo marunong mag-alaga sa maliit, aba, ang Diyos lalo tayong pagpapalain sa mas malaki. Kasi nakita niya, maayos tong anak ko na to. Mapagkakatiwalaan ko to sa bagay na ibibigay ko sa kanya. Minsan kasi ang pagpapala, kapag hindi mo nahawakan ng tama, ito ang sayo ay sisira. Be faithful in small things. Number 3, keep going even when it's hard. Sabi ng Proverbs 24 verse 16, ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, ay tiyak na makakabangon ulit. Hindi tulad ng taong masama na kapag nabuwal ay hindi na makakabangon pa. Bumagsak ka man, bumangon ka ulit. Ang isang taong gustong sumunod sa Panginoon, bagamat siya ay nagkamali, bagamat siya ay nahirapan, bagamat siya ay bumagsak, bumalik ka sa Panginoon, humingi ka ng tulong, magpatuloy ka. Keep going even when it's hard. Nanghihina ka ngayon, lumapit ka sa Diyos. Napapagod ka, lumapit ka sa Panginoon. Natatakot ka, lumapit ka sa Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Keep going even when it's hard. Minsan pakiramdam mo nag-iisa ka. Minsan pakiramdam mo ang hirap-hirap. Because that's the truth in the ministry, guys. Sa ministry, hindi laging maganda, hindi laging masaya, hindi laging blessing. We know that. Sometimes ministry can be messy. Sometimes ministry can be draining, ang hirap. But we have to understand na lahat ng ito ay ginagawa natin sa pangalan at kadakilaan ng Panginoon. Huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa tamang panahon, ikaw din ay aani. So nais kitang tanungin ngayon, kamusta ang pagbabasa mo ng Bible at prayer time mo? Consistent ba everyday? Devotion mo? Sa daily routine na ginagawa mo ngayon sa buhay, masasabi mo ba na consistent ka sa paglapit kay Lord? Number 3, handa ba akong maging faithful kahit walang nakakakita? Ask yourself these questions.